Yung sa renal papilla, pupunta rin dito sa medyo malaking tubo. Yan. Yan ang minor calyx. Ito, minor calyx. Ito, minor calyx. At yun, minor calyx. Pag nagsama-sama mga minor calyces, pupunta yan sa mas malaking tubo. Major calyx. Major calyx. Nagsama yung mga major calyces, pupunta na yan sa renal pelvis. So, minor calyx, major calyx, renal pelvis. Lumabas na rito sa kidney, hanggang dito yung kidney, nakikita nyo. Dito na, ureter na yan. Okay? Nasusundan niya? Yes po. Okay, so ureter na yan. So, ito na yan. Yan. Yan at ito. Yan, yung dalawang yan. Now, yung ihi, dadaan dyan sa ureters. Pupunta rito. Dapat meron ka isang organ dito na malaki, makapal ang muscle. Ang tawag mo doon, urinary bladder. So, yan yung pantog. So, imagine niyo nandito ha, pero dito sa model, wala yun. Walang urinary bladder. So, yun, store ng ihi doon ginagawa. Storage ng ihi. So, pag naka 200 ml ka ng ihi na nagawa at na-store doon, kakaroon ka ng urge to urinate. So, magkocontract na yon. So, kasi malaking muscle yun eh. Ang tawag mo dun sa muscle na yon ay detrusor muscle. So, ito na yon. Yan. Ito ay sagittal section, hinati sa gitna. Kaya ito lang makikita nyo, ha? So, detrusor muscle. Okay? So, ito ang loob ng urinary bladder. Pag nag-contract na yan, lalabas ng ihi sa urethra. Ito, ang urethra ng female, maigsi. Kaya hindi na hinati sa ilang parts. So, sa practical, kapag tinuro ko rito, identify structural pointer, urethra. Okay? Pero sa lalaki, hinati yan sa tatlo. Ito yan sa lalaki. So, sa lalaki, ang urethra is divided into prostatic urethra, membranous urethra, at penile or spongy urethra. So, meron pang karugtong to ha, yung pinakaulo. Puto lang dito. So, mahaba ang sa lalaki. So, prostatic kasi nandun siya sa loob ng prostate gland. Ito prostate gland. Membranous kasi ito ay urogenital diaphragm. Yung paligid niya. Yung UG diaphragm for short ay muscle. Skeletal muscle yon. Or another name nun ay external urethral sphincter. Sa lalaki, kapag hindi ka pa naiihi, kapag naiihi ka na pero wala ka pa doon sa lugar, ayaw mong duminggal kung saan, ito ang i-contract mo kasi skeletal muscle yan. Yung urogenital diaphragm. So, para mapigilan yung paglabas ng ihi. Pero up to a certain point lang yan. Bubukas at bubukas din yan, magre-relax din yan para lumabas yung ihi. Lalo na kapag punong-puno na yung pantog mo. Okay? Pagkatapos ng membranous urethra, eto, sa yung guhit na yan, yan naman ang penile or spongy urethra. Kaya tinawag na spongy or penile urethra kasi nasa loob na siya ng penis ng lalaki. Mula rito hanggang doon sa pinakaulo na putol dito, yon ang penis ng lalaki. Okay? Kaya naman tinawag na spongy kasi itong part na to, yung nakapaligid yan sa penile urethra, ang pangalan niyan ay corpus spongiosum. Ito at ito, iisa lang yan. Ha? Nakapaikot lang yan, hindi dalawa ang corpus spongiosum mo, isa lang. Okay? So, nakapaikot lang yan. So, ito corpus spongiosum, another corpus spongiosum, nakapaikot lang. Kaya ang pangalan nitong urethra mo can either be penile or spongy urethra. Naintindihan? Okay.
Eto, pang-reproductive na to ha, yung prostate gland. Yung penis, pang-reproductive na rin yan. So, tapos ito, yung corpus spongiosum para sa reproductive system na rin yan. So, babalikan na lang natin yan mamaya. Okay? Ngayon, ang urethra ng lalaki, dalawa ang dumadaan. So, sabi natin, yung ihe, dadaan dyan, at yung semen, yung sperm cell na may mga seminal fluid, dyan din dadaan mula sa prostatic urethra, membranous, at penile urethra. Kung hindi dinaanan ng ihe, yun din ang dinaanan nila, maliban lang sa part na to. Kasi sa taas pa ito nito. So dito lalabas yung semilya, semen ng lalaki. Okay, pag nag-ejaculate. Etong spongy corpus spongiosum mo ay erectile tissue. So yan ay tumatayo, tumitigas. Pero meron pang dalawa dito, nasa ibabaw niya. Natakban lang ng label ng prostatic urethra. Ang tawag mo ron ay corpora cavernosa. So yun, may mga space yun. Yung corpora cavernosa. Pag bumubukas yun, napupuno ng dugo yung loob. Kaya yung penis lumalaki at lalong tumitigas. So napupuno yun. So pag pag liliit na siya, may bubuka dito sa likuran niya ng corpora cavernosa. Lalabas naman yung mga dugo. So uurong na naman yung so liliit naman. Okay? So diyan yung pinaka part kung saan lumalaki at tumitigas yung penis. Sa corpora cavernosa. So mamaya babalikan natin. Right. Ito, urinary bladder, yung likod. Pag may tubo na nakatayo, ureter. Okay? Etong nakahiga na tubo na to sa ibabaw ng urinary bladder, ang pangalan niya vas deferens. Dinadaanan niya ng semilya ng semen, may kasama mga sperm cells. Okay? So para hindi kayo nalilito, etong vas deferens na nasa pointer ay pang-reproductive. Etong ureter ay pang-urinary. Naintindihan? O, para hindi kayo malito, ang lalaki kapag gumagawa ng bata, nakahiga. Kaya itong vas deferens nakahiga. Ang lalaki pag umiihi, nakatayo. Kaya itong tubo nakatayo, ureter. Okay? Clear? So, urinary bladder ito, ureter yon, vas deferens ito. Sa ilalim ng urinary bladder, prostate gland. Na-lecture na kayo ng male? Hello? Na-lecture na kayo ng male, repro? Female? Tapos na rin? Okay. Meron pa naman isang araw ng, anong araw ang lecture niyo? Webes? Wednesday? Pwede pa naman kasi. So, ang mauuna lang talaga yung practical, final practical. So, tandaan nyo, ito ang urinary bladder sa ilalim, prostate. Pag tinuro dyan, identify structure or organ at pointer, prostate gland. Yung nakahiga sa ibabaw, ano yung nakahiga sa ibabaw? Vas deferens. Pinakatayo sa ibabaw ng urinary bladder, ureter. Okay? Clear? So, tapos na tayo sa male. Puntahan na natin yung female. So, ito another view rin, pero posterior view pa rin. Ha? Ureter, nakatayo, ito yung urinary bladder. Okay? Pupuntahan na natin yung main repro. That's it.
Where are you? Wala pa. Pinindot ko yung close. Mail. Email. Pro. Hanapin ko hindi. Ay, kita nyo na, class? Hello? Okay. So, inulit ko lang ha. Ito, yung urethra ng lalaki, dinadaanan ng ihi at similya ng semen. So, hinati yan sa tatlo. Prostatic urethra, number 1. Membranous urethra, yung pinakamaigsi na part ng urethra ng lalaki. At yung number 3, ito. So, puto lang yan, dapat may ulo pa rito. Penile or spongy urethra. Kaya sabi ko, yung similya dito magdadaan bago pumunta ng prostatic urethra. Ito ay ejaculatory duct. Ano ang ejaculatory duct? Yan ay pinagsamang duct ng seminal vesicle at vas deferens. So, hanap tayo ng picture ng ito ang seminal vesicle, nasa likod ng urinary bladder at nasa ibabaw ng prostate. Okay? So, yan. Ang seminal vesicle contributes as much as 60 to 70% ng seminal fluid. Kasi yun nilabas ng lalaki na semilya, hindi lang naman puro cell yun. May mga tubig din yun. Yung tubig na yun, may lamang mga pagkain ng sperm cell, may lamang pag-protect ng sperm cell mula doon sa acid ng ihi. So tandaan nyo, ang dinadaanan ng similya na may kasamang sperm cell, ayun din ang dinadaanan ng ihi. Yung ihi, nakakapatay ng sperm cell. Kaya yung mga similya, yung mga seminal fluid, may mga lamang pa proteksyon para hindi mapatay yung karamihan ng sperm cell. Kasi pag namatay yung karamihan ng spermatozoa, hindi mabubuntis yung babae. Okay? Nasa na ba tayo? Ejaculatory duct. Ayun. So, ang ejaculatory duct mo again ay pinagsamang vas deferens plus duct ng seminal vesicle. So, yung tubo nito. May tubo yan doon. Magsasama sila nitong vas deferens or ductus deferens. Ang tawag mo na ejaculatory duct. Nandun na yun sa may loob ng prostate gland. Okay? So, ito naman, prostate gland. Naglalabas din yan ng citric acid. Yung citric acid, pagkain na rin. Source ng energy. So, sa lecture, basahin nyo. So, hindi lang prostate ang nagbibigay ng energy, pati seminal vesicle at bulbourethral gland. Yung bulbourethral gland naman, maliit yun, nandito sa may membranous urethra. So, pag may nakita kayong bilog dyan sa may membranous urethra, tabi ng membranous urethra, bulbourethral yun o Cowper's gland. Right? Ngayon, ito yung sinasabi kong erectile tissue ng penis. Corpus spongiosum, kung saan nandun ang penile urethra, at sa ibabaw niya, meron dalawang corpora cavernosa. So, itong puti na to, yan ang pinapasukan ng blood
para lumaki at tumigas yung penis. Okay? So, para sa erection. Ito, testis. So, nandyan yung spermatogenic cells. Pag sinabi spermatogenic cells, yon ang magiging spermatozoa. Yung spermatozoa yung mature na sperm cell. Kaya ang cell mo rito sa testis hindi pa mature. So, pagkatapos dito sa testis, dadalhin yan dito sa epididymis. So, dito magmamature yung sperm cell. Kaya ang tawag na sa kanya, spermatozoa. Tapos, lalakbay na yan. Papuntang vas deferens, iikot na ganoon sa likod, sasamahan ng duct ng seminal vesicle para maging, anong tawag dito? Anong tawag dito, class? Ejaculatory duct. So, yan ang ejaculatory duct. Yan. So, lalabas na yan ng penile or spongy urethra. Ito ang testis front view, anterior view. Ito kasi kuha sa likod kaya ito makikita niyo na sa testis. Yung coma shape na nasa ibabaw niya, yun ang epididymis. So again, sa epididymis, nagmamature ang sperm cell. Dito sila nagkakaroon ng buntot, nagkakaroon ng ulo, okay? Para makabuntis. So diyan sa epididymis, hindi dito sa testis. Okay? Dito sa epididymis yan. Ngayon, sa babae naman, yung egg cell, manggagaling dito sa ovary. So, pag nag-mature na yung isa, mag-ovulate na yan. Dalawa yung ovary, pero isa lang naglalabas ng mature. Paglabas ng mature na egg cell, yung secondary oocyte na tinatawag, sasaluhin nitong fimbria. Yung fimbria para mga daliri. Itong organ na to, fallopian tube yan. So, sa dulo niya, mayroon para mga daliri. Ang pangalan, fimbria. Yung fimbria ay part ng infundibulum. Etong infundibulum, yung dinadaanan ng professor. Okay? Ang infundibulum mo ay funnel shape. So, ang funnel, ibig sabihin, korteng embudo. Okay? So, paglabas ng egg cell dito sa ovary, sasaluhin ng fimbria, dadalhin niya sa loob. Dadalhin niya rito. Ito ang pinaka-widest na part ng fallopian tube. Yung widest na part, ang tawag mo ron, ampulla. So, ampulla of the fallopian tube. Diyan maghihintay ang egg cell. Naghihintay ang egg cell kung merong sperm cell na dadaan dyan, daan sa vagina, daan sa uterus, tapos akyat ng fallopian tube, saka pala sila makikita ng sperm cell. Kaya pagod na yung mga sperm cell, yung spermatozoa. Kasi ang haba na nilakbay. Mula sa epididymis na kung saan sila nag-mature, hanggang dito sa fallopian tube ng babae. Okay? Maliwanag? Okay. Pag nakita na yung egg at sperm cell, ang tawag mo na ron ay zygote. Pag nagsama na sila. Zygote. Yung zygote na yon magdi-divide. Mula sa dalawang cell, magiging 4, magiging 8, magiging 16, magiging 32, so on and so forth. Hanggang dumami na. Kapag naging blastula na, ibig sabihin 32 cell or more na siya, yung fallopian tube, dadali na yung blastula, yung fertilized egg cell, dito sa may uterus. Ibabaon siya dito sa uterus. Dito nalalaki yung zygote. Magiging embryo, pagkatapos magiging embryo, magiging fetus. Tapos, pagdating ng 9 months, saka siya ilalabas through the vagina. Ngayon naintindihan? Okay. So, ito, vagina, So, dyan pinapasok yung penis na lalaki during intercourse. Ito, uterus. Sabi natin, dito, binabaon yung zygote para lumaki. Okay? Dito rin nanggagaling yung mens ng babae.
Ang uterus ay divided sa tatlong parts. Meron kang tatlong parts. Ayaw gumalaw. Ayaw gumalaw. Ayun. Okay. So again, ibang model ito pero yung pa rin mga parts ha. Vagina, ito ang uterus. Ang uterus mo divided sa tatlong parts. Pag kita niyo yung word na metrium, uterus yun. Yung pinakalabas, perimetrium. Yung pinakaloob, endometrium. Okay? Yung sa pagitan ng peri at endo ay isang smooth muscle na malaki. Myometrium. Okay? Ngayon, ang uterus mo dito sa bukana, ang tawag mo rito ay cervix. Bago mag-vagina. Okay, so ito yung cervix. Diyan nagkakaroon ng cervical cancer. Diyan sa may cervix. May part siya na pang uterus, may part siya na pang vagina. Kaya meron siyang endocervix at exocervix. Okay, so yan ang cervix. Ngayon, saan binabaon yung zygote? Sa endometrium. Yung endometrium mo ay hati sa dalawang parts. So, hindi mo na masyado makikita dito. Kailangan yun naka-microscope. Okay? Hati yun sa dalawa. Yung stratum functionale, yun ang natatanggal kapag nagme-mens ang babae. Tapos sa ilalim ng stratum basale. Okay? So, yun naman ang panggagalingan ng panibagong functionale in case hindi mabuntis ang babae. Okay? Kasi pag nabuntis siya, yung functionale, kakapalan ng kakapal. Kasi doon nakabaon yung zygote. Pero kung hindi, matatanggal yon. Yun ang lalabas as mens. Okay? Pero kinakailangan uli magpatubo ng panibagong functionale kasi baka sa susunod, mabuntis naman ang babae. Kaya ganun lang yan. Tatanggal, magre-repair, tatanggal, magre-repair. Kaya naintindihan niya? Ngayon, yata ang last time, umikot. Ito naman yung pang-external genitalia. Yung mga parts ng pambabae na makikita mo sa labas. Ha? Ito yung pubic bone. Yung pubis. Sa harap niyan, meron kang mound ng taba. Sabi matambok na taba. Ang pangalan, mons pubis. Okay? Sa ilalim ng mons pubis, meron kang skin fold. So sa Tagalog, yung balat na parang tumiklop, kumapal. Ang tawag mo doon, labia majora. Ang labia majora ay with hairs, may buhok yan. Then, katabi niyan, sa medyo ilalim niya, ito naman ang isang mas maliit na labia, labia minora. Sa labia minora, walang hair. So, ang pagkakaiba nila, ang majora may buhok, ang minora wala. Okay? Sa dulo ng minora mo, nandun yung parang counterpart ng penis. So, yan ang clitoris. Ang clitoris, meron din niyang erectile tissue. Meron din niyang corpora cavernosa. Kaya kapag meron kang corpora cavernosa, lumalaki din yan. Kapag nai-stimulate ng lalaki. So, tumatayo din yan. So, ibig sabihin, may ulo rin yan, katulad ng sa lalaki. Ang clitoris ay meron ding balot na balat. Ang tawag mo doon ay prepuce, katulad din doon sa ari ng lalaki. Okay? Kaya sa ibang bansa, yung ibang culture, yung clitoris ay tinutuli rin. So, hinihiwa yung balat para lumitaw yung ulo. Okay? Sa ibang culture. So, yan ang clitoris. Okay? And then, alam nyo na ito, yung papasok dyan, vagina na. Sa bukana ng vagina, meron ka manipis na membrane. Yun na ang hymen. Sa bukana lang ha. Ay, yung hymen, napupunit yon kapag may pumasok na rito sa vagina.
So, katulad ng nagkaroon ng intercourse, yon, mapupunit na yon. O kaya pag masyadong strenuous yung activity ng babae. Halimbawa ay nag-horseback riding, okay? Yung mga panglalaking sports, ganun, pwedeng mapunit din yan. So ito again ng vagina, ito ang cervix. Ibang model ito, pero yan din yung mga parts. Tapos ito na ang uterus mo. So specifically, myometrium. Ito ang peri at ito ang endo. Makikita nyo sa likod, sa background, yung ovary. At makikita nyo rin yung fimbria. So dito, mas kita mo yung mga parang daliri. Parts. So yan ang fimbria. So yung fimbria na yan ay kasama sa infundibulum ng fallopian tube. So organ, fallopian tube. Structural pointer, fimbria. So fimbriate. Ito, ovary. Okay? Clear? Maliwanag? Sige. Nabigay ko na ba sa inyo itong mga ngayon? Na-receive nyo ba? Sa ibang section ko yata na ibigay. Sige. So, ano pa bang kulang natin? Natapos na tayo ng urinary, male, female. Ano pa? Digestive, tapos na. Ang respiratory, tapos na. Okay. So, tapos na talaga tayo. May question pa? Oh, yes. May question? First day. Major practical ito. Final practical na. Bakit? Wala pa kayong mga quizzes pang finals? Sa sa midterm, yung pang midterm, meron na? Wala pa. Meron na. Nakailan tayo sa midterm na quizzes? 3. Sa finals, wala pa. So, isasabay na lang natin yon sa major practicals. Okay? Teka, anong oras ba kayo available pag Huwebes? 12? Kaya lang. Pabigay ba? Meron kasi akong klase before 12 eh. May i-cover akong klase. So, magbibigay din ako ng practical dun eh. So, hindi kayo pwede na Sabado. So, sigurado yun, hindi pwede. Pwede kayo o hindi kayo pwede na Sabado? Yun yung totoo lang. Ito na sumasagot. Hello. Bakit ka nagre-request ng Webes? Hello? Sige. Marvin. Ano po, so bali po kasi, di ba po sa, Monday po, magpa-final exam na po. Nagbabaka sakali lang po sana. Starting Monday na to ha, pinag-usapan natin. Next Monday po. Next Monday. Opo. Tapos, yung Sabado, bago mag-Monday na yon, yun ang final practical sana natin. Opo. So, gusto niyo Webes. Opo, if pwede lang po sana, para din po. Maghapon ba kayo ng Webes? Sa Thursday po, wala po kaming pasok. So, Thursday wala kayong pasok. Opo. Kasi kung bibigyan ko kayo ng mga bandang 11 or 12, baka maalanganin. Kasi nga magko-cover ako at sa kasamahan ko.
So, pwede siguro mga around 3 o'clock. Okay na sa inyo? Kasi patapos na yung klase ko noon mga 3 o'clock. Between 3 to 4. Meron ba mag-object? Between 3 to 4? Sige. Yung pang 12 kasi, ano baka maalanganin 11 to 12. So, paalala nyo sa akin ng kahit mga Wednesday. Okay? So, Thursday, isat natin ng Thursday. Between 3 to 4, ha? Hindi exactong 3, pwedeng maliit na konti sa 3. Basta between 3 to 4. Pinaka-latest na yung 4 o'clock. Mabigyan ko kayo ng final practicals. At the same time, bibigyan ko na rin kayo ng practical quizzes. Okay? Anong topics ang gusto nyo? Yung galing sa final topics. Gusto nyo ba lymphatics, respiratory, digestive, male, female, excretory? So, tigpa 5 items lang. Para may quizzes lang kayo for the finals. Aside doon sa major practicals, at least tatlo. So, mamili lang kayo sa mga binanggit ko. So, tingin nyo madali. Hmm. Sila, ganito na lang. I-text nyo na lang sa GC. Kung anong topic. Okay, para ma-prepare ko na, ha? Kung anong topic, at least tatlong exam. At least tatlo, ha? Para may grade kayo sa, sa quizzes at finals. Okay? Yung project ba na banggit ko sa inyo, may topics na ba kayo? Wala pa. Nabigay ko na. O, sige. Ang submission niyan ay sa final practicals, ha? Today ng final practicals. Doon nyo sa AMS isasubmit, ha? AMS. Oo, isang flash drive lang para sa lahat na ng grupo yon. Okay? Basta walang virus, ha? Isang flash drive lang, tapos may virus. Okay? So, iwan nyo roon kasama ng mga pangalan ng members that have contributed one way or another. Okay? Para maano yung nyo, yung plus 2 additional points. And then yung sa canvas, ha? Kumpletuhin nyo na yon bago matapos yung final criticals nyo. Kailangan tapos nyo. Okay? Naliwanag? So, meron pa bang concerns? Okay. Kung wala na, sige, lang, attendance. Meron pa? Si Hana? Hana ba yan? Yes? Sige, sige. May sinend ako, ay magkamali lang ng section yun din yung isasend ko sa inyo. Okay na, na lang, screenshot para sa attendance para lahat tayo makapag-dinner na. Aral kayo, ha? Sabihin niya, pagtapos na. Merry Christmas din. Kita pa naman tayo sa Webis May ano? Meron na nga plus 2.
Sa final grade yun, additional. Namamas ko po, sir. Mamas ko, di puro bonus. 1 to 30, tapos puro bonus. Wala na kayong sasagot na. Ay, hindi. Yung exam nyo pala, final practicals, hybrid yun ha. Hybrid, ibig sabihin, may multiple choice, may identification. 1 to 30, siguro mga 1 to 20, at least 1 to 20, may choices. Yung natitiran 10, wala. Pero madadali lang yung 10. Karamihan ng mga identify lang structure. O kaya organ. Right? Magkaka kayo, bakit meron doon identification? Buti nga, may multiple choice. Dati, puro wala eh. Okay na? Kung na-screenshot na, sige, you can log out na. Okay na po, na-screenshot na. So, Webes na, naalala nyo sa akin sa mga around Tuesday or Wednesday, ha? Thank you po, sir. Merry Christmas. Kikita pa, uy. Ba't di na kayo papasok ng Webes?